Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hanapin ang Panginoon, samantalang siya'y inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat ng talikdan, at ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan, at mula sa Diyos matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan, kung paanong ang langit higit na mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Aking pupurihit pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha ang pagtingin niya'y mamamalagi. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay, sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo, sapagkat para sa akin si Kristo ang buhay, at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makagagawa ako ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling si Kristo, yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makabubuti naman sa inyo. Kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag-iikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo, at nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo.
Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin? At sinabi niya sa isa sa kanila, Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. A blessed Sunday po sa inyong lahat. Ito na naman po tayo, isa na naman pong linggo ng pagninilay. At ngayong pong linggo, sangayon na rin po sa binasang Ebanghelyo muli galing kay San Mateo, ang ating magiging pagninilay ngayon ay patungkol sa katotohanan ng ating ginagawa sa mundong ito. First one, remember this. Tayong lahat ay tinatawag ng Diyos na magtrabaho sa vineyard o sa ubasan ng Panginoon. At itong trabahong ito ay ang tawag natin misyon. In whatever capacity that we have been called to or naibigay sa atin ng Diyos sa sitwasyon ng buhay natin, whether ikaw ay cleric, pare, o ikaw ay laiko, ikaw ay consecrated person, religious, ikaw ay may asawa o wala, ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno o sa isang private company, it's all the same, ha? As long as we realize that we are baptized, we have been called to a mission, to work in the vineyard of our Lord. Ngayon, inasmuch as tayo'y tinawag sa ganitong gawain at gampanin, do not forget, all of us, of course, will also receive our just reward. Kung ano yung nararapat, tatanggapin natin. And sometimes, even beyond doon sa ating deserved. Because God will give from the generosity of who He is, hindi from the capacity of our work at the capacity that we have shown in the work and mission that we have done. We have to realize this. Kaya ngayong gospel today, maganda kasi it's a parable na naman, parabola, wherein Jesus spoke of how a master went out to look for workers different times in a day. And all of them being given a just wage. Siyempre yung mga nauna, mahaba, maraming tinarabaho. Pagdating sa huli, napansin nila yung tinatanggap na sweldo ng mga nahuling kinuha sa trabaho, pareho din ng kanila. At siyempre, nagreklamo. Pero baka makalimot At nalimutan mistulan ng mga trabahador. They were receiving what was accorded. Kung ano yung pinag-usapan. Walang kulang. Wala lang labis. Samantala, yung mga nahuli, binigyan din niya. Higit naman. Maaaring ang term na hindi just sa tingin noong nauna, pero yung nahuli, ang tingin naman nila generosity from the one who gives yung sweldo. Kaya alam mo mga kapatid, wala namang nalugi. At the end of the day, ang lumabas, tinanggap, yung dapat tanggapin. At yung iba, tumanggap ng higit pa. What's wrong with that? And I believe also this is the reality of our lives. Na sana makita natin, if we work for God, we will receive the graces that God has in store for us. And even more. Saan ba tayo? Doon sa tatanggap ng sapat o sa tatanggap na higit pa? Doesn't matter. Sa totoo lang. As long as we know at the end, God will give us His grace. So sana, huwag natin malimutan yon and let us work ng buong puso sa loob ng vineyard ng Panginoon dahil tayo mga misyonero sa mundong ito. And don't forget, always be blessed and be a blessing.